I-explain at pakita muna natin yung depensa nga ng Miami Heat mga idol. Maraming nangyari actually sa laro na ito, like nung fourth quarter tambak pa ng 17 points yung Kings pero nakapag-complete comeback pa nga sila. Focus muna tayo ngayon sa video na ito sa opensa po na ginawa ni DeRozan sa overtime. And para lang klaro, ganito po dumepensa ang Heat. Mayroon sila ngayong 1-3-1 zone defense. Medyo iba po ito sa karaniwan po nilang ginagawa mga idol. At hindi nga ito actually zone defense at all talaga, kundi match-up zone. Like lahat naman sila dyan ay may mga tao na nakatapat talaga, except lang dito kay Highsmith na iniiwanan po si DeRozan dito sa short corner. Pero mahirap din pasahan si Debo dyan, gawa nga nung yung angulo ni Monk ay hindi po maganda. Kaya afford ng Heat na mag 1-3-1 din dyan ngayon. Nung iniswing na ang bola kay Murray, kita po natin yung reaksyon ng depensa. Nagsiangatan sila dyan para mabisong umatake rin po si Keegan. At ang magaling po dito sa Heat ay alam nila ang ginagawa nila. Nung nakuha na ni DeRozan yung bola sa ibabaw, for some reason ay kumala sila sa zone at nagtao-tao. Kasi kung zone pa rin po ito, dapat si Rozier po ang humaharas dyan kay DeRozan ngayon at taga-abang lang po si Highsmith. Pero yun nga, mukhang sa play na ito ay nakahanap ng paraan si DeMar kung paano babasagin ang depensa. Hindi niya po inatake ngayon aggressively itong si Highsmith at piniling maghanap ng kakampi. Bago niya naisipang itira na lang kasi wala na palang oras. Punta tayo sa second overtime mga idol at nag 2-3 zone naman ang Heat dito. Mas kilala sila sa ganitong depensa nga mga idol at good job din po ang Kings na dinala nila sa gitna yung bola dito nga kay Domas. Kaya magko-command talaga to ng atensyon mula sa depensa at ayan ngang na-attract niya si Highsmith and kinik out niya kay Malik. May kita po natin na hindi nga rin sumunod si Bam dyan sa labas kay Domas kaya naka-zone nga rin talaga itong Heat. So itong si DeRozan nung tinanggap niya yung bola, mas alam na niya yung dapat niyang gawin. Kung aatake siya dyan ay malamang sasalubungin lang siya ng iba't ibang mga Heat players. Kaya sinize up na lang niya itong defender na nasa harapan niya at looking to score talaga siya ngayon 1-on-1. Kumpara mo kaninang gusto pa niyang ipasa. Unang puntos niya to sa second overtime mga idol. Although umatake nga si DeRozan dito mga idol, ang move pa rin niya ay not necessarily yung dadalhin siya sa pahamak na maiipit siya ng depensa, bagkos ay ina-anticipate na nga rin niya yung help. Kasi si Hero ay lalapit pa sana dyan sa kanya kung patuloy siyang magdadrive, pero inawasan na nga niya yung pressure at good fader na nga to kung hindi lang niya siniko yung kalaban. Dito rin ulit mga idol, ang goal talaga ng Heat dyan ay pressure ka na iswing mo yung bola o ipasa mo. Pag ginawa mo yon ay nahulog ka na kagad sa kanilang patibong. Like ngayon, itong si Jaquez ang help defender at klarong-klaro naman yung libreng sa Monk ang pwede niyang pasahan. Alam din po yan ng Miami at masisipag din silang dumepensa kaya kakaripas din sila ng takbo kung ipapasa man kay Monk yan. In-anticipate na nga rin po ni Jaquez yan kaya hindi rin siya umalis sa pwesto. Sabi si DeRozan, iwas pa rin sa pressure at ganitong kinakayang i-manage yung one-on-one na depensa ni Highsmith. Kaya tila nanigas na lang din po ang depensa ng Heat kasi hindi po ginagawa ni DeRozan ang gusto nilang ipagawa sa kanya at sinosolo to. Foul pa nga yan eh. Ito yung sinasabi natin mga idol, kung itatry mo na pilitin at sugurin yung pressure nila, maaaring hindi maganda ang mangyari. Lalo na kung ang intention mo ay ipasa ang bola. Tulad nga rito sa ginawa ni Monk na muntik pa nga maging turnover. Mabuti na lang at na-recover po nila yung bola at ayan nga, plain old one-on-one na naman po ito with DeRozan kasi if papasok nga siya, baka magaya nga lang siya kay Monk. Imbis na 4 ay lamang lang ng 3 ang Kings dito, tumapak si DeRozan sa linya. Then dito sa kanyang dagger no, makikita natin na nagbabadya na naman ang Heat ng pressure dyan kay Debo habang papalapit siya ng papalapit sa loob. Kasi gusto nga nilang ipasa mo ang bola at wag kang magsolo. Pero iba nga ang iniisip ni DeRozan, syempre alam na niya yung tendencies ng depensa and syempre nag-iinit na rin siya. Kung hindi ka aatake ay kakalas yung help at ganyan nga po ang nangyari. Eventually ay umalis po si Highsmith at solo one-on-one na naman po ito. This time kay Tyler Hero naman. Good defense naman din to talaga, like may kamay sa harapan ni Debo. Sadyang better offense nga lang din mula sa kanya. Kaya yan mga idol, sa second overtime alone ay umiscore po si DeMar DeRozan ng 9 points para buhatin nga rin po itong Kings sa panalo. Nakita natin siya na binasa nga po ang depensa at ganyan ngang imbis na magpadala sa pressure ng Heat ay iniiwasan niya to at pinipiling solohin na lang kasi sanay naman siya sa mga may hirap na tira kahit may kamay pa sa kanyang muka. High release din kasi yung jumper niya kaya hindi po magawa-gawa ng Heat ang kanilang depensa kay DeRozan noong second overtime. Ayos ba yung ginawa niya mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.